Ano pong mararamdaman natin kung humihingi tayo sa Panginoon ng isang bagay na alam natin ay mahalaga, pero hindi tinutugon ng Panginoon? Makakaramdam ba tayo ng kalungkutan? Siguro sa iba makakaramdam ng pagkainip. Di ba? Iba-ibang reaksyon ng mga tao, di ba? Kapag hindi agad tinutugon ng Panginoon ang ating pananalangin. Tayo po ba'y magpapatuloy na humingi hanggang ipagkaloob ng Panginoon o titigil na tayo? Now, may kinalaman po dyan yung ating pag-aaral sa hapong ito sa Matthew chapter 15. Ito po ay matatagpuan natin sa 21 hanggang 28. At ito po yung isang pagkakataon kung saan kinatagpo ng Panginoon ang isang babae. And so we've entitled this part as the test and reward of faith. Ang pagsubok at gantimpala ng pananampalataya. So, if you have your Bibles, turn with me there to Matthew chapter 15, verses 21 to 28. At sabi po doon, Then Jesus went thence and departed into the coasts of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coasts and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. And 28, Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. May the Lord bless our short time of pondering upon His Word. Tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo nga pang dumirinig ng panalangin ng inyong mga anak. Ano man po ang aming kalagayan, Panginoon, hindi kayo malayo sa amin. Bago pa namin sabihin ay alam na ninyo ang aming nasa puso at isip, and yet you want us to continue to come to you, to trust you, and to seek you, O Lord God, above all. Nawa sa pag-aaral namin ito, samahan nyo kami at kayo malugod na pagpalain ng inyong mga salita sa aming puso sapagkat kami rin po ay dumarating sa panahon ng pangangailangan. Kami marahil ay lumalapit sa inyo pero hindi kadalasan na mabilis ang pagsagot. So continue to encourage our hearts to look unto you. At lalo na po sa mga kaibigan namin, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay na wala pang totoong pagkakilala sa inyo, may this also be an encouragement for them to continue to seek you hanggat hindi pa dumarating ang inyong katugunan. And yet you are a gracious and wonderful God. Palaan niyo po ang inyong mga salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nagsimula po ang bahaging ito sa pag-alis ng Panginoon sa kanyang unang lugar na pinuntahan. Kaya mapapansin niyo ang sabi sa 21, Then Jesus went hence and departed into the coasts of Tyre and Sidon. Ang Tyre and Sidon ay nasa borderline na ng coast ng Israel. So malayo-layo na siyang lugar. Hindi siya yung sentro ng bansang Israel. At binanggit ng Panginoon ang pangalan ng dalawang lugar na ito in Matthew chapter 11, verses 21 to 22, kung natatandaan niyo po. Diba? Ito ay pagbibigay ng contrast. Anong sabi ng Panginoon in Matthew 11, 21 and 22? Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. Ito ay bilang pag-condemn sa Chorazin at Bethsaida sapagkat
gumawa na siya ng maraming himala, nangaral na siya, hindi sila naniwala. Pero sabi ng Panginoon, kung ito daw ay ginawa sa Tyre at Sidon, matagal na silang nagsisi. So nangangahulugan, merong mga itinalaga ang Diyos doon na talagang magkakaroon ng pagsampalataya sa Kanya, unlike in Chorazin and Bethsaida. Kaya nga po, binabanggit ni Matthew Henry, the dark corners of the country, the most remote, shall share Christ's influences. Afterwards, the ends of the earth shall see His salvation. At yun po ang pinaka-nakaka-encourage. Walang lugar na hindi kayang abutin ng Panginoon. Maging pinakamalalayo man yan, yung pinakamadidilim na lugar o pinakamaskasalanang lugar, all nasa grasp ng Panginoon, nasa Kanyang pagkilos. At ito, ang pagpapakita niya nang siya ay dumalaw sa lugar na iyon, na malayo-layo na rin. At dito, makakatagpo ng Panginoon ng isang babae. Gaya ng binasa natin, again in 22. And behold, a woman of Canaan came out of the same coasts and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. Ang tawag sa babae ito in our passage is a woman of Canaan. Sa Mark 7:26, ang pagkatawag sa kanya, Syrophoenician woman. Bakit? Sapagkat yung Canaan ay tinatawag ding Syrophoenicia dahil nasa gitna sila ng dalawang bansa. Nasa gitna sila ng Syria at ng Phoenicia. At sila ay nasa seaside, nasa dalampasigan. Kaya parehong tama ang pagkatawag doon. At ayon sa Expositor's Greek Testament, the Phoenicians were descended from a colony of Canaanites, the original inhabitants of Palestine. So imagine, after a long time, through their descendants, sila yun, yung mga Canaanites. Pero, again, hindi mataas ang pagtingin ng ordinaryo mga Hudyo sa kanila. Now, may matinding pangangailangan ang babaeng ito. Kaya siya lumapit sa Panginoon. At hindi lang siya basta lumapit, sabi doon, lumalapit siya ng may pagmamakaawa. She cried and pleaded to the Lord. Ramdam na ramdam niya yung kanyang matinding pangangailangan at maiisip niyo malakas ang kanyang tinig. Humihingi sa kanya ng awa, sabi niya, Have mercy on me. Bakit ganoon? Mararamdaman niyo, siguro lalo sa mga nanay, hindi ba? Yung pag-ibig ng nanay sa anak. Ang totoong afflicted o may karamdaman, lalo na yung inaalian ng masamang spirito, ay yung kanyang anak na babae. Pero dahil siya ang nanay, ramdam na ramdam niya yun, parang siya mismo ang inaalian, parang siya mismo ang afflicted. Kaya nung sinabi niyang, Have mercy on me, parang sa kanya na rin yung awa, bagamat ang talaga nangangailangan ay yung kanyang anak. It was a very personal prayer. Ramdam na ramdam ng nanay na ito ang kanyang pangangailangan sa Panginoon. And notice how this woman addressed the Lord Jesus Christ. Sabi niya, O Lord, Son of David. Naniniwala siya na siya ang Panginoon at naniniwala siya na yung matagal na ipinangakong tagapagligtas galing mismo sa linya ni David. At ito daw ang isa sa pinaka-popular na title ng Messiah, the Son of David. Now, tanong, paano nalaman ng babaeng ito na ang Panginoong Jesucristo na nga yung Mesiyas? Bakit gano'n na lang ang kanyang pagsusumamo sa kanya? Ito ba'y basta na lang niyang naisipang tawagin siyang ng gano'n? Meron ba siyang narinig na parang uugong-ugong o bali-balita o chismis? Kung ikukumpara po natin sa Luke chapter 6, verses 17 to 18, ito ay yung bahagi ng pasimulang ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Anong sabi doon sa Luke 6, 17 to 18? And he came down with them and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judea and Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases. In verse 18,
And they that were vexed with unclean spirits, and they were healed. Ang mga tao, dagsaan patungo sa kanya, iba-ibang lugar. Kasama doon ang mga taga-Tyre at Sidon, at pinagaling nila ang kanilang karamdaman, at may mga inalihan ng masamang spirito na napagaling din. Kaya hindi lang ito basta walang basihan, may mga kababayan siyang bumalik. At ibinalita nila yung kanilang mga nakita, yung mga naranasan, at yun ang natandaan niya. Umabot sa kanya yung balitang yun kahit malayo ang kanyang tirahan. And you could imagine, bilang isang nanay, matagal niya marahil hinintay. It could have been months, hindi natin alam, hindi sinasabi sa scriptures, pero pwedeng matagal niyang hinintay, ilang buwan, na sana dumaan dito si Jesus. Yun ang kanyang pagpanalangin marahil o pagnanais ng kanyang puso. Sapagat hindi siya makakapunta, so pinapanalangin niya sana dumaan ang Panginoon, at ito na yung pagkakataong iyon. Kaya makikita natin sa bawat ginagawa ng Panginoon, sa bawat kanyang pupuntahan, palaging may layunin siya. There's always a purpose, hindi basta-basta lang. At dito, makakatagpo niya ang babaeng ito. Pero sa simula, nung pumunta ang Panginoon, hindi niya gustong ipaalam yung kanyang pagdating. It was not supposed to be a grand entrance. Ayaw nga niyang ipaalam eh. Paano natin lalaman? Pag ikinumpara natin ng Mark 7, ito rin yung parallel passage nito ating talata sa Matthew 15. Sabi sa Mark 7:24, "And from thence he arose and went into the borders of Tyre and Sidon and entered into an house, and would have no man know it, but he could not be hid." Kung masusunod lang ang Panginoon sa pagkakataong ito, ayaw niya may makaalam. Pero sa sobrang popular na niya, hindi maitagong ando dun siya. But he went into that house. And so you could imagine the scene, nung nalaman ng babaeng andyan siya, hindi siya nag-atubali. Lumapit siya agad sa Panginoon. In fact, marahil sinundan niya ang mga alagad at pumunta sa bahay na iyon. So, kita nyo, no? Ang pangangailangan niya ay matindi. Sabi niya, "My daughter is grievously vexed with the devil." Masyado nang pinapahirapan ang kanyang anak na babae na masamang spirito. At hindi na nila alam marahil ang gagawin. Walang makapagpagaling sa kanya. Pero nung nalaman niya nandiyan ang Panginoon at naniniwala siyang siya lang ang pwedeng magpagaling, hindi siya nag-atubiling lumapit sa kanya. Now, immediately, alam naman natin, pag ang Panginoong Jesucristo may pagkakataon, mabilis siyang kumikilos para tulungan ng mga tao. Mahabagay ng Panginoon eh. Di ba? Minsan nga, malayo pa lang, sinasagot niya na ang panalangin eh. Pero sa pagkakataong ito, habang nananalangin at nagmamakaawa ang babae, anong reaksyon ng Panginoon? Sabi sa verse 23, "But he answered her not a word." Hindi siya sumagot. Tahimik lang siya. Parang wala lang. Sa term natin, parang deadma, parang walang pakialam. But we know, kasi nabasa na natin ang buong kwento eh. It was a test of her faith. Ito ay bilang pagsubok sa kanyang pananampalataya. Gaano ba siya handang magtiwala sa Panginoong Jesucristo sa matinding pangangailangang ito? Ang makikita nyo in contrast, yung mga disciples, sabi doon, "And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us." Ang mga disciples, ang matigas ang puso. Kung tutuusin, para silang masyadong nairita. They were annoyed. At sabi nila, paalisin nyo na lang siya. Masyado nang malakas ang kanyang tinig eh. Sumisigaw na siya. Nagmamakaawa na siya. So, naririnig na marahil ng iba eh. Gusto na nilang paalisin. Pero hindi yun ang layunin ng Panginoon. Ano ang tugon ng Panginoon nung sumagot siya? Sabi sa 24, "But he answered and said," again in contrast to the disciples, "I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." Simple lang ang sagot ng Panginoon. Hindi niya agad in-address yung need, pero sinabi niya yung dahilan bakit siya pinadala ng kanyang ama.
And the purpose or the reason ay para sa ligaw na tupa ng Israel, for the lost sheep of Israel. At tama naman, sapagkat in reality, iyon ang bahagi ng plano ng Diyos. Ang kanyang pagkilos sa bansang Israel para magpakilala sa kanila, para ipadala ang kanyang salita at ang tagapagligtas doon. Ito nga ang Panginoong Jesucristo bilang Hudyo, bago kumalat ang Ebanghelyo sa iba't ibang dako. Yun ang plano ng Diyos. Kaya nga, in Romans 15:8, kahit si Apostle Paul na-recognize niya yun, sabi niya, "Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers." Matagal nang pinangako ng Diyos sa kanila yun, lalo sa kanilang mga ninuno, at tinupad ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ministry at the beginning. At doon na sentro ang kanyang ministry was really for the nation of Israel. At ganoon din ang mga disciples, ang mga apostles ng Panginoon. They were also restricted to that mission. Kung natatandaan nyo, napag-aralan na natin sa Matthew 10, and in verses 5 to 6, it says, "These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." Iyan ang original plan ng Diyos sa kanila muna. At tama, sapagkat kung hindi nag-focus ang Panginoon sa kanila, lalo na sa 12, and then to the nation of Israel, at kung saan-saan na lang, baka hindi lumaganap effectively ang Ebanghelyo. Sa tamang panahon, gagamitin niya, like the Apostle Paul, apostle to the Gentiles, and then later on, other Christians to go to the other parts of the world. Diba? Pero sa panahong ito, yun ang kanyang ministry. Okay? Doon siya nagministeryo sa bansang iyon. At, at pasalamat tayo. Bagamat doon nagsimula ang Panginoon, pero hindi din doon nagtapos ang kanyang ministeryo at ang kanyang mga salita. Kumalat ang kanyang mabuting balita sa iba't ibang dako, nakarating sa mga hentil kagaya natin. Or else, hindi natin ito pag-aaralan ngayon, hindi wala tayong pagkakilala sa Panginoon. So, salamat, hindi doon natapos. Pero, sa unang bahaging ito, sinasabi lang ng Panginoon yung kanyang dahilan ng pagpunta. Again, for the lost sheep of Israel. Now, para sa marami, pag narinig ito, lalo na yung mahina-hina ang pananampalataya, baka ma-discourage Baka aalis na lang, ay ganun po ba? Eh di sige, wala na pala akong magagawa Di ba? At maraming tao ganyan. Di ba? Minsan humiling, hindi nasagot, wala na, aalis na. Hindi na magpapatuloy. At yun mismo, ang challenge sa mga nagsasabing hinahanap nila ang Panginoong Jesucristo, and for the longest time, ang tagal na nilang naghanap, what are you doing? Are you still seeking Him with all your heart? O dumating yung panahon, wala na. Hindi nyo na ganung hinahanap ang Panginoon. Hindi nyo nararamdaman ang pangangailangan sa Kanya. And then you would continue to ask, ba't hindi pa ako nililigtas ng Panginoon? You continue to seek Him. See? So nung sinabi ng Panginoon ang kanyang misyon, again, it was a test of her faith, hindi sumuko yung babae. May pangangailangan siya Sabi sa 25, "Then she came and worshipped Him, saying, Lord, help me." So you can imagine the scene, nung nakikipag-usap siya sa Panginoon, malayo-layo siya Ang ginawa niya, imbis na lumayo, lalo siyang lumapit. At lalo siyang sumamba sa Panginoon. Again, because nakikita niya wala siyang ibang pag-asa. Ang Panginoon lang. And then she said, Lord, help me. Napakagandang tagpo. Imagine, this woman who was in great need at hindi mananampalataya, pero nung nalaman niya ang Panginoon ay andito, she was sure siya na yung Mesiyas. And she worshipped Him. At nakiusap siyang tulungan siya ng Panginoon. Very, very short prayer, but very, very meaningful prayer.
Kaya nga, di ba, hindi sa haba ng panalangin, pero out of the sincerity of one's heart, yung pananalangin. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi maalala yung panalangin ni Peter. In Matthew 14:30, bago siya lumubog, tandaan nyo, nakita niya ang Panginoon lumalakad sa dagat eh. Sabi niya, ako rin Panginoon, halika. Lumakad siya at nung narinig niya yung malakas na ugong ng hangin, yung bagyo at eto na yung napakalaking alon, dun siya napatingin, natakot siya at lumubog siya. And then simply lang ang sabi ni Peter, Lord, save me. Tigtas niyo ako, Panginoon. And the Lord did save him. Sa mga naghahanap sa Panginoon, it's really a matter of crying out to the Lord in simple faith. Hindi kailangan ng mahabang salita, pero alam ng Panginoon ang damdamin niyo. If you are truly seeking the Lord, do not stop until you experience His great salvation. At kung tayo man dumadaan sa mga matinding pagsubok sa buhay natin ngayon, what would you do? Will you continue to cry out to the Lord? Will you continue to worship Him, to trust Him, and ask for Him to help? Sapagkat God with us always. He is present with us in the day of trouble. Diba? So ang Diyos nakikinig eh. But sometimes He wants to test the faith of those who are coming to Him. Yung mga hindi totoo, hindi tatagal. Pero yung mga totoo, they will continue on. At lalo silang, at makita nyo dito, yung kanyang pagsamba, yung kanyang paghingi ng tulong habang nagpapasakop sa Panginoon, yun ang magandang attitude. It's not a demanding thing, pero may pagpapasakop. May pag-worship, may pag-acknowledge ng pangangailangan at paghingi ng tulong. Again, the Lord could have answered her prayer then and there. Pero hindi pa tapos ang pagsubok. At dinugtong pa ng Panginoon sa verse 26, but He answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. So makita nyo, binigay ng Panginoon yung popular opinion sa panahong yon. Of course, the children are supposed to be the children of Israel, and the dogs are supposed to be yung mga heathen, yung mga walang pagkakilala sa Diyos. At hindi ito yung mga ating pet sa bahay na mga aso. Ito yung mga wild, unclean beast. So, ganun ang tingin ng mga tao sa mga Gentiles, mababa. At wag nating isipin, nung ginagamit ng Panginoon ang illustration na ito, mababa ang tingin niya sa babaeng ito. No. Ginagamit lang niya yung analogy na ginagamit ng karamihan. At tanggap ito ng karamihan sa panahon yon. It was simply stating the common dialect of the people. At hindi para tingnan ng mababa ang babaeng ito. Sapagkat alam naman natin ang Panginoong Jesucristo, ang pagtingin niya sa tao ay higit pa sa pagtingin ng kahit sino. At kinlarify ito sa Mark 7:27. Ano sabi doon sa ating parallel passage? But Jesus said unto her, let the children first be filled, for it is not meet to take the children's bread and to cast it unto the dogs. So, kapag naggawa na yung purpose ng Diyos para sa bansang Israel, may pagkakataon naman para sa mga hindi taga-Israel o mga Gentiles. May panahon din sila. Okay? Again, kung sa iba-iba, they would easily have gone away, baka na-offend pa nga yung iba, no? Sabihin na, ayaw nyo pala, hindi wag. Hindi Alam nyo, makikita nyo yung humility ng babaeng ito at yung pagtanggap niya sa sinabi ng Panginoon. Sabi sa 27, and she said, truth, Lord. Hindi niya kinontra ang Panginoon because this is coming from the Lord Himself. At sumang-ayon siya, tama Panginoon, kasi yun naman talaga ang kalagayan. At kahit na sinong tao, lalo ang makasalanan, hindi pwedeng makipag-argue na, Lord, hindi naman ako kasing sama nung isang yan. Lahat nga tayo makasalanan. No? It is only admitting your true condition before God. Tinanggap niya yun. Pero ang sabi niya, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Parang sinasabi niya, tama Panginoon. Ang bansang Israel,
Marami silang pribilehiyo. At hindi ko naman gustong kunin yun sa kanila. Pero kahit gaanong kaliit, kahit nga yung mumulang yung crumbs, magkaroon lang ako ng bahaging iyon sa inyong table, Lord. Ayos na sa akin. See, makikita niyo yung kanyang kababaang loob. She was willing to take the lower place and she was content na kumilos ang Diyos sa kanyang buhay kahit sa anong paraan, kahit sa pinakamaliit na paraan. Malaman lang niya na kinawaan siya ng Panginoon. And of course, alam na ng Panginoon ang totoong puso at kalagayan ng babaeng ito. Kaya pagsabi sa verse 28, we now see the reward of that kind of faith. Ano sabi? Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Natatandaan nyo kung paano sinabi ni ng Panginoon doon sa centurion na nagpadala sa kanya para mapagaling yung kanyang servant na wala pa siyang nahanap na pananampalataya sa buong Israel. In this case, inacknowledge ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Her faith was evident because of her continuous pleading and asking. Pinakita niya talaga na sa Panginoon siya naniniwala at alam niyang may magagawa ang Panginoon. At doon lumabas ang totoong pananampalataya niya sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Yun yung tinatawag nating importunity in prayer or persistence in prayer. May mga bagay na inalalagay ang Panginoon sa puso natin. At hindi mawala-wala, gusto niyang ipanalangin nating patuloy. Huwag tayong magsawa. Sapagkat alam ng Panginoon yung hikbi natin Kahit hindi pa natin masabi in words, alam ng Panginoon yung nasa puso natin. Let's continue to ask the Lord because God is a good and merciful God. Di ba ang sabi sa Ephesians 6:18? Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Sa mga Christians, masarap na tinuturuan tayo ng Panginoon to really, really pray in the Spirit. Hindi lang yung kung nakasanayan nating manalangin ng parang wala lang o nag-utter lang tayo ng words. No, talagang hinihingi natin sa Panginoong tulungan tayong manalangin and we would utter that through the leading of the Holy Spirit. At may pagtsatsaga with all perseverance. And then, when we pray for other saints, for other brethren, for other relatives and friends, we would continue to pray for them. Lalo na kung pag nag-uusapan yung kaligtasan nila. Huwag tayong sumuko mga kapatid. It is actually a great encouragement. Kung yung babaeng yun na napakalayo at kaunti lang ang kanyang narinig pero alam niyang totoo ang ginawa ng Panginoon at kung sino ang Panginoon, nagpatuloy siyang humingi sa Panginoon at pinagpala siya ng Diyos hanggang gumaling ang kanyang anak. Tayo pa kaya na nagpakilala ang Panginoon sa atin kung nakilala natin siya sa tunay na kaligtasan? Naalala ko ang Psalm 119 as I close. Psalm 119, 57 and 58. Ito ang panalangin ni David. You are my portion, O Lord. I have said that I would keep your words. I entreated your favor with my whole heart. Be merciful to me according to your word. Nararamdaman niyo ba yung pananalangin ganoon? Na talagang masidi ang ating pagnanais sa Panginoon? Gustong-gusto nating lumapit at katagpuin niya tayo. At alam nating sasagot ang Panginoon dahil pangako niya yan. If you knock, He will open the door. If you ask, He will give. At kapag tayo nagpatuloy, siguradong sasagutin ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. May we be encouraged, my brethren. Sana nga po patuloy natin ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay until the Lord saves them. Huwag tayong sumuko. Magpatuloy tayong magpagamit sa Panginoon and to be taught of God
each step of the way, ano man ang gusto ng Panginoon. Let us continue to pray earnestly unto God, and may we be known as men and women of prayer, at lalong maranasan natin ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. May God be pleased to bless His word in our hearts sa pagkakataong ito. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa malaking encouragement na binibigay niyo sa amin, na totoo dumarating ang panahon na kahit ang aming pananampalataya ay kailangan ninyong subukin para makita namin sa aming sarili, Panginoon, kung totoo nga ba ang aming pagtitiwala sa inyo. Dumating man kami sa matinding pagsubok, maging maayos man ang lahat sa aming buhay, and yet we would continually seek you and desire you above all. At kung paano kumilos kayo sa buhay ng babaeng ito at sa kanyang anak, ay ibinigay ninyo ang pananampalataya sa inyo na hindi madaling mawala ng pag-asa, ang isang pananampalataya na magpapatuloy sa gitna ng mga pagsubok. Kami rin po, palaguin ninyo ang aming pananampalataya so that we can see you at work in our lives, in our family, in our church, in our community. At makita namin, Panginoon, na mas makapangyarihan kayo kaysa kanino pa man, mas may kakayahan kayong kumilos, higit pa sa mga nakikita namin, because you are truly our great God. Salamat sa inyong pag-ibig sa amin, and continue to encourage your people. Thank you so much, and bless us in the Lord Jesus' name.